mababa man ang porsyento ng sumusuporta sa impeachment, this is mandatory for us to conduct the trial. Tigil. Towards their advantage. So why are they afraid to have the impeachment trial to proceed? Kung kampante naman sila dun sa survey nila. Pati, hindi natin po pwedeng panghawakan yung survey na yan dahil napakadami pa rin talagang undecided, no, na talagang gustong mapanood at gustong makita. Wala yung nilalaman, no, na ebidensya na ipepresenta ng prosecutor. They can take note of those, but they cannot grant. Hindi nila pwedeng pagbigyan yung mga ganyang mga usapin. Talaga ba? Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi ang updated sa ating mga video. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, totoo yung nabalita kahapon. COA pinatigil ang impeachment. Ano naman ito? Ano ba yung mga title mo, Kuya? Mukhang hindi, ganito yan. COA gives the Office of the Vice President the highest audit. Yung ratings nila na pinakamataas para dito sa pagpapatunay na walang pandudurobo na nangyari sa panahon na yung pera ay binibintang dito kay BP Sara. So, yung highest rating na yan na magpapatunay dito sa mga durobo. Pero ngayon, ayan na. Umaatake na ngayon yung mga Tuwadcom 2.0. Meron na ho silang mga pahapyaw. Ito yung sinasabi natin. Ngayon, sa panahon na ito, iinit at painit pa ng painit ang pag-uusap patungkol dito sa impeachment. Meron na hong boses ang mga gumagalaw at kumikilos na ang mga bakulaw na samahan pa. Sinamahan pa ng mga dating kilala si Saba Queen? Ano ba sabi ni Saba Queen? Meron siya mga pahapyaw eh. Bumabati ko siya dito sa sinabi niya na wala na raw pakialam ang gobyerno dito sa pagpapauwi o sa kapalaran ni Tatay Digong. At dito, yung taga Batangas ay umiiksena na. Yan mas maganda. Bibigyan natin ng mga gandang mga reaksyon yan. Kaya kung hindi ka pa nakapag-like, for sure, mag-like ka na. Samahan mo na share at mag-subscribe ka na rin at i-bell all nyo para nakatanggap kayo ng notification. At kung hindi nyo napanood yung vlog natin kagabi, balikan nyo na lang po. Kasi medyo nakakalungkot yung mga kasamahan natin nagtatanong lagi na kung meron ba tayong upload, hindi po tayo nawawalan. Hindi ko na alam po ang problema, bakit ganun. Alam po ba problema, boss? Ang sipag-sipag natin mag-upload. Talaga namang sinisipagan natin. Sino ba ang may problema, boss? Hindi naman tayo nagagalit. Nagtatanong lang kami. Paki-recommend naman, boss. Ito na, simulan na natin. Pasok. Just then, Vice President Sara binigyan ng COA ng pinakamataas na audit rating. Diba? Sa ikatlong magkakasunod na taon, ang Office of the Vice President sa pangunguna ni Vice President Sara ay nakatanggap ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit ng pinakamataas na audit rating na maibibigay ng ahensya. Sa 2024 Annual Audit Report nito, pinagtibay ng Commission on Audit na ang financial statement ng Office of the Vice President ay tumpak, sumusunod at inihanda alinsunod sa mga pamantayan sa accounting ng pampublikong sektor kahit na sa gitna ng mga pinalawak na operasyon at pagtaas ng mga pangangailangan sa serbisyo. Binanggit din sa ulat ang 85.55% na rate ng paggamit ng budget ng OVP. Sinabi yan lahat kahapon. Binalita yan. Ngayon, sampal ito doon sa mga bakulaw at mga durobo ng bayan na lagi na lang tinutumbok itong si BP Sara. Nasaan daw ang 125 million? Bakit hindi nyo hanapin yung mga confidential na mga kasama nyo?
At ito mamaya mababanggit na pangalan kung sino yung magsasalita. Nagtataka nga rin kami bakit nanalo ka pa sa Batangas eh. Isipin nyo, mantakin nyo mga kasama. Hindi siya nakasuhan. Samantalang lantaran yung pamimigay ng kwarta. Nagmamano pa. Bakit itong si Congressman Uy, pinag-initan nila. Ngayon, eto, sasabihin ko sa inyo, baka kumpletuhin nila yung, ano ba tawag doon? Yung Tuwadcom 2.0. Oo, kaya nila hindi pinatalo. Ito si, yung taga Manila na umatras. Umatras na, nanalo pa. Saklap, di ba? Yan, aatake na yan mga kasama. Magsasalita na yan. Bilang lang kayo ng ilang araw, magsisimula na yung Tuwadcom 2.0. Sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act or GAA na nagbibigay diin sa pangako ng opisina sa mahusay at malinaw na paggamit ng mga pampublikong pondo. From Commission on Audit, Dear Vice President Duterte, we are pleased to transmit the annual audit report on the Office of the Vice President for calendar year 2024 in compliance with Section 43 of Government Accounting. Ito yung binabasa natin kahapon na ang bilis lumabas. Ano ang resulta dito? Walang pandodurobo. Bakit pinipilit itong mga ito na may pandodorobong naganap? Bakit? Tumbok lang si VP Sara. Siya lang ang target ng mga ito para yung pangarap ng boss nila na maging Prime Minister o Presidente maikatuparan pero hindi magwawagi. Taong bayan ho ang magiging boses dyan. Kita nyo naman. Kahit anong paninira nila kay VP Sara, talaga namang hindi naniniwala ang milyong-milyong supporter ni VP Sara. Ewan ko lang doon sa mga tanga-tangahan, sa mga nagbubulag-bulagan na talagang naniniwala sila dito. Ewan ko. Sa bagay, pag makitid ang isip, talagang malilin lang. Oo. At saka, eto na bibigyan natin ng, ewan ko ba dito sa, eto na sinasabi natin, nagsasanib pwersa na, yung 2.0 na Tuwadcom. Sinamahan pa ng isang babaita. Ipapasok ko to, kayo na ho ang maging, paanohan nyo ha. Ano tawag doon? Bigyan nyo ng magandang komento ito. Para naman, mas maraming makaintindi na sila ay nag-i-start na. Mahigpit na bilin ni Vice President Sara Duterte sa bagong tagapagsalita ng Office of the Vice President. Ay, hindi pala ito. Ito pala yung tagapagsalita ni VP Sara. Na sinabihan na huwag kang maging attack dog. Kasi alam nyo naman nangyayari Mamaya ko nabibigay sa inyo yung yung isang, ito pala yun. Dito muna tayo. Sige, andito na rin siya. Kasi di ba meron ng spokesperson si VP Sara. Ito na nga. Magaling. At dapat hindi kagaya nung isang babae na puros kasinungalingan ang hinahayag. Kahit walang nakasulat sa papel, pinipilit may nakasulat. Na si Attorney Ruth Castelo na huwag maging attack dog ng ahensya. Attorney to Gate naman ni Castelo, buo ang kanyang tiwala kay VP Sara kaya tinanggap niya ang posisyon bilang spokesperson sa kabila ng mga kontrobersyang kinahaharap ng OVP. Si Jason Rubrico magbabalita. Humarap sa media sa kauna-unahang pagkakataon si Attorney Ruth Castelo bilang bagong tagapagsalita ng Office of the Vice President. Dati siyang nagsilbi bilang Undersecretary ng Department of Trade and Industry sa ilalim ng Consumer Protection Group. Sa kanyang unang araw sa OVP, agad na binahagi ni Castelo ang positibong resulta ng 2024 audit report mula sa Commission on Audit. Aniya, tumanggap ng unmodified opinion ang OVP para sa kanilang 2024 financial statements. Ibig sabihin, yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na naging problema doon sa compliance nila doon sa pagpresenta ng mga financial statements ng kanilang financial transactions at wala po rin nakita na problema during the time of audit. And this has been happening, as I mentioned, for the last 3 years. Dagdag pa ni Castelo na ang kaya dyan magsalita, dire-diretso, may laman. Hindi kagaya doon sa isa, nagbabapering. Tapos,
Pag hindi alam mo sasabihin, tatawa. Ganyan dapat. May sense, may sustansya. Modified opinion na ibinigay ng COA sa OVP ay nangangahulugan ng pagiging honest at transparent ng ahensya sa paggamit ng pondo. Samantala, sa kabila ng mga kontrobersiyang kinakaharap ng OVP at mga isyong ipinupukol laban kay Vice President Sara Duterte, inilahad ni Castelo kung bakit niya tinanggap ang posisyon bilang spokesperson. I believe in the Vice President. Yes. And I see myself in her kasi she never says die. Ako din never say die. So kahit anong harapin niya, kaya niya yan. I'm sure she has also, like me, battled many storms in her life. And you see her still standing, still strong. So I believe... Ganito yung mga pananalita ng mga abogado. Hindi lang natin alam doon sa isa, baka abogado. Baka abogada. Abogada! Yun yung mga pronouncement ng mga abogado at may laman ng utak. Subukan nyo ipagkumpara. Ito, kapapasok pa lang. Unang arangkada pa lang ng pananalita. Alam mo na may laman. At alam mo na intelligent yung tao. Matalino. Doon pa lang sa isa. Ewan ko ba? Sa palagay nyo, bigyan nyo ng komento yan. Ipagkumpara natin, ipaghambing natin yung dalawa. Sino ang pinakamagaling? Ang abogada o ang bugago? Abogada. Abogada o yung isang abogada? Sige. Nandiyan lang na yung comment section. Mag-type kayo dyan. In her, and of course, she is a direct extension of her father, whom I served for the full 6-year term. Kaya gusto ko po siyang matulungan. Nahagi rin ni Castelo ang dahilan ng kanyang pag-alis sa Department of Trade and Industry noong December 2023. Ayon sa kanya, ginawa niya ang tama bilang opisyal ng gobyerno, ngunit naging dahilan ito ng kanyang pagiging floating sa ahensya. I left the Department of Trade and Industry in December 2023. And yes, I was placed on a floating status for, how do I say it? I was undersecretary for the Consumer Protection Group, and I did something that any honest working official in the government will do. And I was put in hot water for that. And so I was floated, and then I eventually left the department in December, several months after. Sa kabila ng hindi... Kita nyo, nagsilbisyo na siya ng totoo sa bayan, dinorobo pa rin siya ng mga... Alam nyo bakit? May pinalit sa kanya. Kilala nyo naman yung gumaganon-ganon na babae. Diba? Ayun yung kapalit siguro nito ni Ma'am Castella. Pero kita nyo yung pronouncement, kakaiba. Paghahambingin natin ang matalino sa hindi matalino. Maganda sa hindi maganda. Diba? Sipin nyo na lang. Yung magandang paghihiwalay sa DTI, sinabi ni Castelo na ang pagtanggap niya sa posisyon bilang tagapagsalita ng OVP ay paraan niya ng pagbabalik serbisyo sa bayan. Anya, ginawa lamang niyang tama bilang opisyal ng gobyerno at ngayon ay nais niyang ipagpatuloy ang paglilingkod sa paraang alam niyang kailangan ng bansa. Buti na lang si BP Sara kumukuha ng matatalino, matatapang at alam niyo yun, yung may utak at may laman. Nagtataka ako doon sa nakaupo. Wala na nga siyang laman. Kumuha pa siya ng kakamping mga walang laman. Isipin nyo nga yun. Hindi niya lang maintindihan na unti-unti siyang nilalaglag. Dahil maraming bumabatikos, maraming pumupuna dito sa kanyang tagapagsalita na under. Oo. Sino ba naman? Wala kasing papalag na mga reporter, kundi si Ate Ellen na lang. Kung yung iba ay pumulag, siguro tanggal din. Nabisto. 'Di ba? Salamat BP Sara at kumuha ka ng spokesperson mo na magaling to si Atty. Castelo 'Di ba? Ito na sinasabi natin na bumabanat na ho yung mga meron pa silang bagong recruit, sino-sino ba sila? Mamaya ipapakita ko sa inyo yung 2.0, umatake na. Ito pa yung bagong recruit nila. Tinabla ng ilang kongresista ang pag-asang mapapauwi pa si FPRRD. Git nila na sa ICC na ang bola. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Wala na raw sa kamay ng gobyerno ang kapalaran ni FPRRD. Meron. Si Tatay Digong nung nagkakaroon ng problema, yung pangalawang pangulo noon, kaya niyang resolbahin. Ibig sabihin, kaya niyang ayusin. At yung mga OFW na nagkaroon problema sa Kuwait, niresolba niya. Kaya ng gobyerno? Bakit hindi kaya ng gobyerno? Lahat yan pwedeng pagdaanan sa
Wait lang ha. Demokrasya ba yun? Democratic diplomasya. Ito talaga kuya, gusto makakalimutin ka. Diplomasya. Pwede yan. Hindi pwedeng sabihin na hindi kaya. Kasi ayaw nyo lang. Sabi nga ng matatanda, kapag may gusto, maraming paraan. Pag ayaw, sandamakmak ang dahilan. So, siguro, kayo, puro kayo dahilan dahil galit na galit kayo sa mga Duterte. Lalong-lalo na yung magsasalita dito maya-maya. Ang ICC na ang magpapasya rito. Ito ang komento ng ilang kongresista sa plano ng Duterte-aligned senators na magsampa ng resolution calling for the former president's immediate repatriation. Gawin nyo na, mga senador, para agaran na makauwi yan si Tatay Digong. At ang balita ho, sa July 19, magkakaroon ho sila ng gathering. So, meaning, nakapost naman yun eh. So, dyan sa Dahig, hindi ko lang alam kung sa Dahig lang o sa iba't ibang panig ng bansa, and especially sana magkaroon din dito, para siyempre, yung parang sama-sama na hingin o panawagan. At siyempre, tulong na rin yun para dito sa mga senador na makita ng mga senador na yung taong bayan, yung milyon-milyon nating kababayan, humihingi na ho ng tulong sa kanila para mapauwi agad si Tatay Digong. At doon naman magsasalita dito na babae, pag nakauwi si Tatay Digong, sampal yan sa inyo. Tuloy. Para kay ML Party List Representative political posturing na lang ito. Wala na ho sa kapangyarihan ng gobyerno natin na pabalikin siya. Kasi isang international tribunal, which is the ICC, with competent jurisdiction over the alleged crimes, the crimes against humanity. Wait, ma'am, sorry ha. May tanong dito si Aling Ledes, ma'am. Sinasabi niyo na competent jurisdiction, meron humali na nakitaan sila. Competent ho ba na masasabi na hindi kasama yung taga-ICC while na inaaresto si Tatay Digong? Competent ho ba na masasabi na hindi muna inayos dito, hindi muna dinala si Tatay Digong sa husgado bago siya i-refer doon sa ICC? Yun ho ang nakitaang mali. So, paano nyo masasabi na competent? Ang sabi ni Aling Marie dito, baka incompetent. Ayan, si Aling Marie nagsalita niya na. Diba? Saka, ang apela rito ng sambayan ng Pilipino, hindi lang ho kayo ha, kasi kayo kakarampot lang kayo eh. Ang sambayan ng Pilipino ho, ang nagbibigay boses na para mapauwi si Tatay Digong. Ang hiling ng milyon-milyong Pilipino, lalong-lalo na ngayon sa Dahig, sa Europe country, nagkakaroon na ho sila ng mga gathering dyan. Everyday, halos everyday na eh. Oo. Hiling nila, umuwi na si Tatay Digong. Kuha na nga siya. Kasi na-aresto nga siya. Legally, validly. Wait. Hindi ho siya legally inaresto. Ang sabi doon, hindi tama ang pag-aresto. Legally ba na inaresto siya na walang warrant of arrest? Legally ba na inaresto siya na walang red notice? Legally ba na inaresto siya na hindi man lang siya binigyan ng kanyang hinihiling na abogado? Legally ba yun, ma'am? Wait, there's more, sabi ni Aling Marie. Nandun na sa kanila. Dagdag pa niya, hindi na pakikinggan ng ICC ang anumang sasabihin ng domestic authorities tungkol kay FPRRD dahil may sarili itong batas. They can take note of those, but they cannot grant. Hindi nila pwedeng pagbigyan yung mga ganyang mga usapin. Talaga ba? Abangan namin ang sasabihin ni Atty. Kaufman. Kayo ho, sabi ni Aling Marie dito, baka mamaya magulat kayo, makalabas na si Tatay Digong. At doon naman sa kumukontra, wala kaming pakialam sa inyo. Basta kami, ang gusto namin makauwi si Tatay Digong. Tuloy. Pabalikin nyo na. May proseso. It won't fly, in my opinion. Ganyan din ang posisyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. They are free, obviously, to do a Senate resolution, but you have to be very frank. It is not within the power of the Philippine government to send the former president back home.
Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino naman, sinabing baka assurance na lang ito para panatilihing buhay ang pantasya ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Kung magpapakatotoo tayo, mga real talk, ika nga. Talaga ba? Nako, ewan ko ba? Ay, nako. Mga nangangarap ng gising itong mga ito. Basta lang makapagbigay ng kanilang mga opinion, hindi na iniisip, milyon-milyon Pilipino ang naghahangad na makauwi. At saka kumikilos na ho, kumikilos na ho yung mga abogado ni Tatay Digong doon. Oo. At doon naman sa usapin na talagang madidiin si Tatay Digong, meron nga nagsabi, asa na ba yung 30 mil na sinasabi niyong ebidensya o witnesses? Bakit aapat na lang? Yan ba ang malakas na ebidensya? Witness nyo, 30 mil yung hinain nyo. Yung nagsumbong kayo, yung nagngangaw-ngaw kayo, sa ICC, 30 mil ang hinain nyo. Asa na? Ngayon, sige nga, ilabas nyo yung 30 mil nyo. Tuloy! Hindi naman mangyayari yun, yung kagyat na maibalik si Pangulong Duterte. Ay, nako, Diyos mio, Marimar. Sabi niya mga... sabi ni Kuya Ruel dito, yung mga taga-mountain, nagsibabaan na. Andito na sila. Dahil nga seryoso ang mga kasong nakasampa sa kanya, yung crimes against humanity. Nako, ayun naman sinasabi natin. Oo, sabi niya, 30 mil daw yung biktima. Oo, nasan kaya yun sila? Seryoso ba yun? Oo, hindi na kami naniniwala. Sorry baka naman nagpapatawa lang kayo sa mga binabanggit nyo. Hindi nyo na maguguyo. At saka sila ngayon ay mga nagpapasiklab. Ginagamit nila ang pangalan Duterte para sila ay makilala. Pag kayo ay nakapanood ng mga ganito, ang gawin nyo na lang, takpan nyo yung mata nyo. Ito na sinasabi natin na dumarami na sila. Parang ang pagkawari natin dito, bumubuo na sila ng 2.0. Dahil magsasalita na naman ito Ano naman kanilang balak? Sinabi na nga ng COA eto pa ngayon. Result of the survey, we have a constitutional duty that we really have to face. There is nothing which is more supreme than the Philippine Constitution. Talaga ba? Ano naman yung sampal sa inyo ng COA? Kahapon lang, kalalabas lang. Hindi nyo pa rin makuha yung point ng COA. Pinipilit nyo pa rin na merong pandodorobo si BP Sara. Wow! Hahay, nako. Sapagkat ito po ang mandato ng taong bayan. Nako? So regardless of the result of the survey, mataas man. Wait lang. Ang mandato ng taong bayan, huwag nyo damay yung taong bayan. Kayo lang ang may gusto. Kayo lang ang may gusto ma-impeach si BP Sara. Ayaw na nga ng mga taong bayan dahil ang iniisip ng taong bayan, gastos na naman sa gobyerno. Mawawala na naman ang pondo. Ang gawin nyo na lang, magtrabaho na lang kayo. Huwag nyo isama ang taong bayan. Please, pakiusap lang. Huwag nyo babanggitin ang pangalan ng sambayan ng Pilipino dyan sa mga gustuhan nyo. Oo. Kami ang gusto namin, magtrabaho kayo ng maayos. Hindi yung ganito. Diba? Dapat nandun kayo, gumagawa kayo ng sarili nyo mga trabaho. Tumutulong kayo sa sambayanan. Ang nangyayari ngayon, hindi Nakapokus kayo, hindi kayo tumitigil dito sa trial, impeachment. Wala na kayo ibang sinilip kundi impeachment. Asikasuhin mo yung mga bako-bakong kalyeron, pero wag niyo naman masyadong dorobohin Hindi kagaya doon sa Maynila, nakmantakin nyo sidewalk, ginawang building. Siguro wala pang 5 square meter na lapad, ginawa mong building. Tapos magkano kaya inabot? Ilang milyon kaya yun? Ilang milyon kaya yun? Ang inubos doon, anak ng tipaklong. Ito na yung mga 2.0. Ang porsyento ng sumusuporta sa impeachment or mababa man ang porsyento ng sumusuporta sa impeachment, this is mandatory for us to conduct the trial. Tigil. Kung walang ebidensya, that is political persecution.
Pero kung may ebidensya. Wait, ate. Asan ba yung kasi ebidensya nyo? Ang sabi nga ng COA kahapon, binigyan siya ng highest rating si Bibi Sara. Tama, accurate, at walang panlalamang, walang panluloko. Asan ba ang ebidensya sinasabi nyo? Nakaka-lorky naman kayo. Ibang klase ang kagustuhan nyo. That is a legitimate prosecution. Nako, as far as we are concerned, we have ample and strong evidence supporting the 7 articles of impeachment. Hindi yun ang question. Ang question doon, nasaan? Ang sinasabi nyo, nandurobo si BP Sara, inubos ang 125 million. Sinampal nga kayo ng ebidensya ng COA, kahapon kalalabas lang. Ayan pa rin kayo. Wala kayong tigil. Eto pa, isa pa to. Andito na yung 2.0. Sinasabi ko sa inyo, mga kasama. Oo, bumabalandra na yung TWADCOM 2.0. Magkakasama na sila uli ngayon. They're so confident about the survey. At saka meron ho akong ano sa inyo ha. Sorry ha, na-recommend ako sa inyo itong taga Maynila na isang congressman. Hindi ko alam na kasama pala sa dyan. Next time, next time pwede nyo nang hindi iboto yan. Hindi ko rin alam kay Yorme ano nangyari. Kaka Yorme, ito na, hindi mo pala saklaw itong si ano. Ano kaya mangyayari dito? Nadagdagan pa yung TWADCOM 2.0. Then why are they still pushing for dismissal of the impeachment case? Sabi nga nila, the people's leanings is towards their advantage. So why are they afraid to have the impeachment trial to proceed? Kung kampante naman sila dun sa survey nila, pati nila i-dismiss. So I guess that's a kind of conflicting altogether, believing in the survey and yet pushing for the dismissal of the case. Marami pa ring undecided, no? So talagang inaantay pa rin, no? Yung gusto nilang mapanood, yung magkaroon ng impeachment trial. So ayaw ng sambayan ng Pilipino. Punta kayo sa mga distrito nyo, sabi ni Aling Ledesma, at magtrabaho na lang kayo. Nakatuto kayo sa impeachment eh. Ayun na ebidensya ng COA. Sige pa rin kayo. Hindi tayo po pwedeng hindi natin po pwedeng panghawakan yung survey na yan dahil napakadami pa rin talagang undecided, no, na talagang gustong mapanood at gustong makita. Wala. Yung nilalaman, no, na ebidensya na ipepresenta ng prosecutor. Yan mga kasama. Kahit sinabi na ng COA kahapon, kalalabas lang ng ebidensya na walang anumalyang nangyari, tama ang naging resulta doon sa pag-audit ng 125 million, ito pa rin yung atake ng mga bakulaw. Nagsama-sama na sila, kulang pa sila. Wala pa si Chihuahua. Hindi pa natin nakita si Chihuahua, pero napasama yung isang distrito ng Maynila, yung distrito 1. Sumapi na. So, 4 na yung mga dorobo ng Maynila. Naku, medyo marimar. Sana Yorme, no? Sana Yorme. Ito lang, si Yorme kasi magaling eh. Hindi ko na makakalain na itong na-endorso natin, sasapaw dito sa usapin ng impeachment. Hindi ko alam kung ano yung galit niya kay BP Sara, itong isang sumapaw. Kasi, siyempre, kita nyo naman si Yorme, maganda pakitungo niya sa mga Duterte. Tapos ikaw, maganda pakitungo mo kay Yorme at congressman ka pa ni Yorme, tapos ganyan, sasapaw ka. Grabe naman. Ito na ho yung post ni Kuya Alvin Tourism na meron hong magaganap na dito ha, papakita ko sa inyo. May magaganap na ito. Yan. Malaki ba? So, ayan, calling all leaders
Post po ito Ayan, Alvin and Tourism. In preparation for the upcoming rally on July 19, 2025, we are reaching out to individuals who represent their respective communities and countries of origin or organization. Lakihan natin para makita nyo. Lakihan natin. This is called to the unite, collaborate, and establish a clear line of communication as we work toward a common purpose. If you are currently serving in such a role or belief, you have capacity to step forward in leadership. We invite you to contact Aldo as we begin building a strong, united community. Now is a time to move forward together. Let us aside difference, heal all divides, and focus our collective energy on purpose. This all for FPRRD and him alone. Together we are stronger together and we lead. Ayan. Diba? So, sa July 19, magkakaroon ho ng gathering, no? Parang isang panawagan para mapauwi na si Tatay Digong. Sana mag-grant na rin at tigilan na yung pamumulitika dahil wala namang patutunguhan yung pamumulitika nila. Kahit sinabi na ng COA, malinaw sa malinaw yung post ng COA na walang pandudurobong ginawa si BP Sara, pero eto pa rin sila. Ngaw-ngaw pa rin sila ng ngaw-ngaw, nakapokus pa rin sila sa stick to the plan. Saklap O kaya kung umabot ka sa video natin ito, pa-share, pa-like and share ng video at hanggang sa muli, bye-bye!